So ito po pag-aaralan natin mga kapatid, ang patungkol po sa impyerno. Ngayon po, sa pauna, what does the Bible say about hell o impyerno? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa impyerno? Okay, pag-aaralan natin yan. Ang layunin po nito ay mabigyan po tayo ng impormasyon at huwag po tayong mapunta dito sa impyerno na ito kasi ito po ay totoo. At ito po mga kapatid ay dapat natin malaman sa oras po ito. Ang sabi po, una, what does the Bible say about hell? Ano po ba? Ang sabi ng Biblia, ang larawan po o ang impyerno po ay apoy na walang hanggan. Mababasa po yan sa Matthew chapter 25 verse 41. Nakibasa? Pagkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Okay. Mga kapatid, kung inyong mapansin dyan, sa huling araw, pag ang Diyos po ay maghuhukom na, mayroon pong dalawang simboliko na ginamit dyan. Ang kambing o yung goat, no? Ang kambing at ang tupa. Ang tao po na naglilingkod sa Diyos ng tapat, sila po ay, kung tawagin ay tupa. Ang kambing naman ay ang mga taong masasama. Okay? Ngayon po, mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang impyerno, kung mapansin po ninyo, yung mga kapatid natin may mga Bible, patingin na lang sa ating mga bisita. Ang sabi daw, ang impyerno ay inihanda saan? Saan daw, Brother Louie, inihanda ang impyerno? Inihanda sa dyablo at sa kanyang... Okay. First of all, dapat natin maintindihan mga kapatid, ang impyerno po ay hindi po nakadesenyo para sa tao. Yan po ay inihanda sa dyablo. Sa lahat po ng mga anghel na lumaban po sa Panginoon. Kasi po, ito pong si Lucifer, by the way, bago po siya naging Satanas, ang pangalan niya po ay Lucifer. Na kung liliwanagin sa Tagalog ay anak ng bukang liwayway. So ang Lucifer po ay hindi po masamang pangalan, napakaganda po pangalan ng Lucifer. Okay? So itong si Lucifer, nilabanan po ang Diyos, may kinumbinsi siya, ang dami niya nakumbinsing mga anghel, at nilabanan nila ang Panginoon mga kapatid, at sila'y natalo, ibinagsak po sila dito sa sanlibutan. At ang impyerno mga kapatid, nilikha ng Panginoon para sa mga kasamahan at sa dyablo. Naunawaan natin mga kapatid, para saan daw po ang impyerno? Para sa dyablo. Kaya wag po kayong maniniwala na kapag ang tao napunta sa impyerno, pahihirapan daw kayo ng dyablo. Hindi po totoo yun. Dahil ang impyerno ay unang-unang nilikha para sa mga dyablo na lumaban sa Diyos. Huwag kayong maniniwala na may mga nagsasabi sa kwento, lalo na sa YouTube mga kapatid, sinasabi, nakarating daw siya sa impyerno, pinakita daw sa kanya ng Panginoon ang impyerno, na nandun daw yung mga tao, nakita daw doon si John Paul II, alam niyo yan mga kapatid, yung kwento na yan, na nandun din daw si Michael Jackson, na nagmumunwok mga kapatid, na yun po mga kapatid ay pinarurusahan daw. Pinarurusahan daw ang mga tao ng dyablo. Isa pong malaking kalokohan mga kapatid ang ginagawa ng mga taong ito. Uulitin ko po, ang impyerno po ay idinisenyo para po parusahan ang dyablo. Pero ang problema mga kapatid, ang tao ay nadamay. Bakit po? Tayo po kasing mga tao, nahiwalay tayo sa Diyos at magmula nang tayo po nahiwalay sa Panginoong Diyos, hindi na po tayo gumawa ng mabuti. At ang mabuti man na ating ginagawa, kung ikaw ay gumagawa niyan, ay hindi naka-address sa Panginoon. Paano ko nasabi? Pag ikaw po ay nagbigay ng pera sa mga pulubi, hindi mo naman naisipan Diyos doon eh. Liban na lang pag nakakilala ka na sa Diyos ha. Kasi, ang natural po dapat na ginagawa ng tao na nananampalataya sa Diyos, lahat ng kanyang ginagawa niya para po sa Diyos. Okay? Naka-address sa Diyos. Yung gagawin ko ito dahil ito utos ng Panginoon. Ngayon kasi, magbibigay ka lang kung magkano lang ang gusto mo ibigay sa pulubi. Minsan, ipagmamalaki mo pa. Okay? So, sinabi ng Biblia na ang impyerno po mga kapatid ay walang hanggan. Okay? Idinisenyo po yan sa dyablo. Ngayon po, tayo po, malalaman natin mamaya kung sino-sino po ang mapupunta po sa impyerno kasi
Inihayag na po ng banal na kasulatan kung sino po ang makakapunta ng impyerno. Okay? Mamaya pag-aaralan natin yan mga kapatid. Sumunod po, ang impyerno daw mga kapatid ay apoy na hindi mapapatay. Walang sino man makakapagpatay ng apoy doon po sa lugar na yun. Sige, pakibasa pa natin Louie. Matthew chapter 3, verse 12. Matthew chapter 3, verse 12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalakay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang ikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Ayan. So, nagsisimboli ko po dyan ang ating Panginoon. So, ang impyerno mga kapatid ay i-describe na apoy na hindi mapapatay. Sumunod po, number 3, walang hanggang kapahamakan. Daniel chapter 12, verse 1 hanggang 2. Daniel chapter 12, verse 1 to 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng inyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagaban na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansang hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang inyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Verse 2, at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahakay. Okay, tingnan ninyo ha, may walang hanggang buhay at may walang hanggang kapahamakan. So, forever yan. Kung hindi mo mahanap ang forever mo dito sa lupa, dito, tiyak ko mga kapatid. Meron forever na tatanggapin po ang tao kung hindi po siya magbabago. Sumunod po, ano po bang meron sa impyerno? Meron daw po doon uod at apoy na hindi mamamatay. Mark chapter. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Tingnan niyo mga kapatid ha. Doon sa impyerno may uod. No? Hindi yan namamatay. At ang sabi ng Biblia, kumakain sa kanila. Ito masaklat mga kapatid. Kinakain ka na, hindi ka naman nauubos. Nakukuha niyo mga kapatid? So ang uod mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, nagsasalarawan sa impyerno, balik, pasok mga kapatid sa iyong katawan. Pasok, balik, o pasok, labas. Na-imagine nyo, papasok sa tenga, lalabas sa iyong mata. Kinakain ka mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng patay na hayop? Na inuuod, di ba? Pasok, labas, na kinakain, nauubos yun mga kapatid, nakukonsume. Pero dito sa impyerno mga kapatid, hindi po nakukonsume ang ating kaluluwa dito. Tayo po ay habang buhay na naghihirap. So may uod po at apoy na hindi namamatay. Sumunod po, number 5, walang hanggang kapahamakan. 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Nakita niyo mga kapatid, kung gaano ito ka nakakatakot, walang hanggang kapahamakan, nandun ka na. Wala nang katapusan. Sumunod po, number 6, ang impyerno daw ay apoy at asupre ang meron doon. Sabi sa Revelation chapter 14, verse 10, ay iinom din naman siya ng alak na kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Okay, may apoy at asupre. Malinaw po yan. Sumunod, number 7. Meron daw po doong usok. Saan ba nanggagaling yung usok? Sabi dyan, Revelation chapter 14, verse 11. At ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Nakita ninyo mga kapatid, kung gaano kahirap ito. May apoy at asupre, merong uod. Nasusunog ka doon. May usok doon. Kaso nga mga kapatid, ang usok ng paghihirap. Sumunod mga kapatid, number 8, dako ng paghihirap. Revelation chapter 20, verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop
at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Okay, kanina, sinabi ng Biblia na ang impyerno ay ginawa para sa dyablo. Ngayon, ito po yung sinasabi sa Revelation na bahagi kung saan ang dyablo po ay itatapon na doon sa impyerno. Pabasa ka, Brother Robert. Pakinggan niyo po yung tinutukoy po dyan, ang dyablo na po at ang mga bulaang propeta. Sige. At ang dyablo na lumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Hindi lang po dyablo. Kasama po dyan ang tao, mga kapatid. Pinahihirapan po sila araw at gabi magpakailanman. Tama? Magpakailanman, mga kapatid. Wala pong ano doon. Hindi katulad dito sa lupa, may parol. No, pwede kang lumabas pag maganda ang iyong performance. Pero pagdating po sa impyerno, mga kapatid, wala pong parol-parol doon. Wala po doon pardon. Amen. Okay? So, lahat po, mga kapatid, nang nadaya ng dyablo, pag sinabing nadaya, sila po yung mga tao, mga kapatid, na mas pinili nilang sundin kung ano po, mga kapatid, ang gustong mangyari ng dyablo. Okay? Ano po yung mga kapatid? Yung mga paggawa ng masama. Sumunod po, mga kapatid, number 9. Dito ko na po nilagay. Ang sabi, ang impyerno daw po ay dagat-dagatang apoy. At sabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ang impyerno daw, mga kapatid, ay naglalarawan ng dagat-dagatang apoy at asupre. Nakakita naman kayo ng asupre, mga kapatid, galing sa bulkan, di po ba? So yun po, mga kapatid. Ngayon po, sinabi po ng Biblia, ang mga uri ng tao na mapupunta po sa dagat-dagatang apoy o yung tinatawag na impyerno. Ngayon po, hindi naman sinabi dito kung anong pangalan nun. Pero sinabi ng Biblia kung anong klaseng tao yun. Amen. Kung paano siya namumuhay. Ibig sabihin, sabi dyan, ngunit ang mga duwag. Pag sinabing duwag, hindi po ito yung hindi lumalaban sa sundukan. Ito pong duwag na tinutukoy ng Biblia ay ang mga taong alam naman nila ang dapat nilang gawin na maglingkod sa Panginoon, naduduwag sila sa maraming bagay. Maaaring sa magulang, sige, subukan mong maglingkod. Lumayas ka na rito. Subukan mo lang na magsimba-simba dyan. Kaya gumugulo ang buhay natin eh. Naduduwag sila. Maaari rin sa kasintahan, sige, mamili ka. Magsisimba ka o maghihiwalay tayo. Okay? Yung mga pagbabanta sa buhay na kung saan naduduwag ka. Okay? Alam mo naman na kailangan magpabautismo. Naduduwag ka. Bakit? Mga kapatid, may mga tao meron po akong narinig na tsaka na daw sila magpapabautismo pag nabago na daw nila yung buhay nila. Hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Amen. Kung ikaw po ay nanulong sa bisyo, sasagot ka ng tsaka na ako magbabago tsaka na ako maglilingkod at magpapabautismo kapag nabago ko ng sarili ko. Hindi po yun mangyayari, mga kapatid. Amen. Kailangan mo magpabautismo, mga kapatid, nang sa ganun mahugasan ka sa iyong kasalanan. Amen. Maging malinis ka sa harapan ng Panginoon at magpatuloy ka sa pagiging masunuring lingkod ng Diyos. Sumunod, mga kapatid, bukod sa duwag, sa mga hindi mananampalataya, general ito. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa Panginoon. Kasi ganito lang yan eh. Kaya hindi ka sumusunod sa mga doktrina at aral ng Panginoon. Kasi hindi ka naman talaga sumasampalataya. Amen. Hindi ka naniniwala. So lahat ng hindi po mananampalataya, lalo na po yung mga atheists na hindi naniniwala sa Panginoon, pasok na sila dito. The moment, ngayon pa lang sa oras na ito, ikaw yung tipong taong hindi ka naniniwala sa Panginoon, hindi ka naniniwala sa aral ng Panginoong Diyos, eto na, may islat ka na. Kaya kung ikaw po ay tao
na hanggang ngayon naghahanap ka pa ng katotohanan kung may Diyos ba talaga o wala. Ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng kaisipan. May taong hindi naniniwala sa Diyos. May naniniwala sa Diyos. Ba't ka hindi naniniwala sa Panginoon? May mga may hirap eh. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat walang mahirap. Sabi nung isa, hindi nga ako naniniwala may barbero eh. Barbero kasi kausap niya eh. Ba't di ka naniniwala sa barbero? Ito nga oh, nagugupit ako. Kung may barbero, dapat lahat ng tao nagupitan. Sabi nung isa, paano magugupitan yan? Hindi naman sila lumalapit para magpagupit. Ganyan din ang Diyos. Amen. Hindi mo mapapaniwala ang may Diyos kasi hindi ka rin lumalapit sa Kanya. Amen. Wala kang panahon sa Kanya. Nakuha ninyo mga kapatid, ito pa. Hindi naniniwala sa Panginoon at naniniwala sa Diyos. Saan po ba ang mas may matalinong kaisipan? Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa langit at impyerno. Tama? Pag naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala kang may destino ang langit, papunta sa langit at impyerno. O sige, saan po ba ang mas kapakipakinabang? Hindi ka naniniwala sa Panginoon. Naniniwala itong isa, parehas kayong namatay. Tapos pagdating ng araw, totoo palang may Diyos. Sino kawawa? Hindi po ba yung hindi naniniwala sa Panginoon? Ito ba? Paano kung namatay kayo at napatunayan mo ngang walang Diyos? May nawala po ba dun sa sumampalatayang may Diyos? Wala. So alin po ba ang mas may papakinabang po natin? Ang maniwalang may Panginoon o walang Panginoon? Kasi pag naniwala kang walang Panginoon, no? At pagdating ng panahon nariyan pala at mayroong Diyos, impyerno abutin mo. Kung ikaw ay sumampalatayang Diyos, pagdating ng panahon wala pa ng Panginoon, tabla lang. Amen. At least naging mabuting tao ka. Pero ang katotohanan, mga kapatid, mayroon talagang Diyos. Amen. Okay? Tuloy po tayo, mga kapatid. At sabi dyan, at sa mga kasuklam-suklam. Alam niyo po, marami pong tao na bubuhay, hindi nila alam na kinasusuklaman po sila ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Pag sinabi pong kasuklam-suklam, marami pong ibig sabihin yan. Bibigyan ko po kayo ng isa at sana i-share niyo po ito sa mga kakilala po ninyo. Nasusuklam po ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Sabi sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang babae ay huwag mananamit ng nangungol sa lalaki. Okay, babasahin to there sa sa mababaw. Ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Pag sinabing karumal-dumal, mga kapatid, kasuklam-suklam sa isang translation, sige brother. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ay kasuotang pambabae. Sino mang gumagawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Okay, nakita ninyo mga kapatid? Kaya kung lalaki ka, nagsusuot ka, mga kapatid, ng pambabae. Dahil sinasabi mo, babae ako, nakakulong lang ako sa katawang lalaki, pero ang puso ko ay babae. Panalo. Para mo na rin sinabi na mali ang Diyos sa paggawa sa iyo. Ang Diyos po ang Creator. Perfect ang Diyos. Kapag gumawa ang Panginoon, hindi po siya pwedeng magkamali. Right. Doon pa lang sa sitwasyon na ikaw po ay isinilang na lalaki at paglaki mo nagsuot ka ng pambabae, nagpa-opera ka pa ng pambabae, para mo na rin mga kapatid sinagasaan ang Diyos naman nilikha na para mong sinasabi, mali siya ng pagkakalikha sa iyo. Nakuha ninyo? So kasuklam-suklam sa Panginoon na ang isang babae ay nagsusuot ng panlalaki at ang lalaki ay nagsusuot ng pambabae. Biblical po yan mga kapatid. At kung ganun po tayo, basic pa lang to ha. Lalaki at babae pa lang na nagsusuot ng hindi nila tamang kasuotan. Ayan, meron na po sa lahat sa impyerno. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Panginoon po yan, galing sa kanyang salita. Sumunod po mga kapatid, sa mga mamamatay tao. Legit yan. Ang dami na pong krimen na nangyayari sa ating panahon ngayon mga kapatid. Amen. Kung hindi nyo makuha ang hustisya dito sa lupa, huwag kayong mag-alala. May islat na sila mga kapatid. Nakuha natin? Sumunod mga kapatid.
sa mga mapakiapid. Ito po mga kapatid, isang sensitibong talakayin po ito. Pag sinabing mapakiapid, ito po yung lalaki sa lalaki nagtatalik. Babae sa babae nagtatalik. Babae sa lalaki gumagawa ng bagay na dapat lang ginagawa ng mag-asawa. So kapag ang isang lalaki at babae ay hindi po kasal, pumapasok po yan mga kapatid sa pakikiapid. Magkakastan tayo dito mga kapatid. Kapag may nangyayari sa inyo bilang magkarelasyon babae at lalaki, may nangyayari sa inyo, binabahay mo pa, pakikiapid po ang tawag dyan mga kapatid. Pero ito po ang isang bagay na dapat natin tandaan. Paano naman po kung nakilala ko ang Diyos, hindi naman kami kasal ng asawa ko. Simple lang, magpakasal na lang kayo. Amen. Pero kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, okay? At nabasa mo ito, meron kang kasintahan, babae sa lalaki, hindi kayo kasal, may nangyayari sa inyo mga kapatid, mapakiapid. Pakikiapid po yan mga kapatid, may isdat po tayo dito. Kaya nga maigil, sabi ni Apostol Pablo, kung hindi makapagpigil, ang sabi mabuti pa mag-asawa. Amen. Amen. Kasi sa mahulog sa pagkakasala, mga kapatid. Okay? Ikaklaro ko po. Kasi may mga kapatid po tayo sa mananampalataya na nakakilala sa Diyos, na bautismuhan, pero hindi pa kasal. So, ang advice ko po sa inyo, mga kapatid, mag-ipon at magpakasal. Amen. Okay? Kasi, nangyari kasi yan, hindi mo pa nakikilala ang aral ni Kristo eh. Amen. No? So, ganun pa man, nagsisi naman tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, gagawin natin, gagawa tayo ng paraan para ang dami naman kasalang bayan, di ba? No, libre. Okay? So tuloy po tayo mga kapatid. Sa mga manggagaway. Ano po ba yung manggagaway sa mababaw, brother? Sa 21:8 ng Revelation. Ipalitawin po natin yung pinakamababaw na translation niya. 21:8 ng Revelation. Hanapin natin yung manggagaway. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklap-suklang na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam. Mga kapatid, okay na. Kung meron man pong mangkukulam dito, itigil nyo na po, kapatid. Yung manggagaway at mangkukulam, iisa lang po yung sila. So, pinalitaw lang natin kasi meron kasi tayo, mas kilala kasi yung salitang mangkukulam eh. So kung meron kayong mangkukulam na kapitbahay, kung may mangkukulam kayong kaibigan, sabihin mo itigil na kasi mahirap na pag napunta tayo dito. Okay, tuloy po tayo. At sa mga, naalala ko lang mga kapatid, hindi kasi pwede eh. Hindi makakapasok sa langit ang magkukulam. Kaya yung mga Barbie nyo, sunugin nyo na para hindi kayo matukso. Kasi pag nagalit kayo, kukunin nyo ulit sa drawer nyo eh. Di ba? Pag meron kayong so iwasan natin yung mga kapatid. Sunugin na po natin. Okay? Tuloy po tayo mga kapatid. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Sino po sa atin dito sa kanyang tahanan may mga Diyos-Diyosan? Yung Santo Niño, mga manawag. Yung bata. Meron ako nakita, yung Santo Niño, naka-IB. Naka-Lakers. Yung Santo Niño nila, brother namin, nakita ko yun. Okay? Lahat po ng mga ribultong kahoy, na hindi naman gumagalaw, hindi nakakapagsalita, hindi nakakakita, ang tawag po dyan Diyos-Diyosan. Amen. Pag sinindihan nyo po yung kandila, ng insenso, ng marap kayo dyan, ng nalangin kayo ng Arab dyan, yan po ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At lalo na pag piyesta, bumubuhat ka, nakikiganong ka. Hindi ka sumimba ng linggo, nakita ka ng kapatid na nakikiganong ka. Si brother, hindi, tinulungan ko lang kulang isa eh. Mga kapatid, huwag po kayo doon. Lalo na yung nasa ulian ng bumubuhat, diba yung nakikiganong nakikita niya yung karakol ba yan? Kurakol at ba't tao? Biktima lang Ayun. po. So, huwag po kayo doon. Huwag kayong makikiayon sa ganong bagay mga kapatid.
Kung meron kayong mga Diyos-Diyosan sa bahay, mga kapatid, ito lang isipin nyo lang mga kapatid, pagdating po, kung talagang may kapangyarihan ang Diyos-Diyosan na yan, bakit nila binibenta? Amen. Diba? Sabi nga ng isang kwento, bili po kayo sa doon ninyo. Sabi ng magkano po yan? Ganito, 2,000. Makapangyarihan ba yun? Opo, makapangyarihan. Ba't yung binibenta? Diba? Kung mapansin ninyo mga kapatid, hindi po yan dahilan para makapasok tayo sa langit. Tatandaan niyo po, bibilan niyo pa sa pagitan, gastos ka pa, araw-araw ka nagsisampagitan. Diba? Sinisimbihan mo pa, pag mahal na araw, inaalayan mo pa, binibigyan mo pa ng bigo, pinapaniwala mo sarili mong kinakain niya, pero pag nagutom ka, ikaw naman talaga kakain. Diba? Kapatid. Panalo. Ati tayo po Mga kapatid, wala po yan, walang kapangyarihan yan. Kasi tatandaan niyo po, itong mundo na ito, gugunawin kasi ito ng Diyos. Right. Amen. Iniingat-ingatan mo yung santo ninyo na yan, kasama yan sa susunugin ng Panginoon. Amen. Na pagdating dun sa langit, naharap ba yan? Hindi po yan makakaharap sa Panginoon. Susunugin po yan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, at sa lahat ng mga sinungaling, mga kapatid, gaano mang kaliit ang pagsisinungaling o kalaki, pasok po yan sa pagiging sinungaling. Sabi nga liars go to hell. Totoo po yan mga kapatid, yung kasabihan na yun ng mga tao. Mapupunta talaga sa impyerno ng mga sinungaling. Lalo na po sa mga estudyante, Mama, may babayaran po kami. 150. Pero totoo, wala naman talaga babayaran. So wag po tayong magsinungaling mga kapatid. Ang pagsisinungaling ay isang bagay na magdadala po sa atin sa impyerno. Sumunod po mga kapatid. Pagsisinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Kasi po ang unang kamatayan, ito po yung present. Pag namatay ka ngayon, yan yung unang kamatayan. Sumunod na kamatayan mga kapatid, ikalawang kamatayan, yun po yung paghatol ng Diyos at ilalagay niya po sa impyerno ang taong masama. Ngayon po, sumunod mga kapatid, malapit na tayo matapos. What is the purpose of hell? Ano po ba ang layunin? Bakit nilikha ng Diyos ang impyerno? Una nga, dahil sa mga lumaban sa Panginoon, si Satanas, kaya nilikha sila. Yun nga lang, nadadamay ang tao kasi ayaw ng tao na maglingkod sa Panginoon. Okay? Sabi dito, what is the purpose of hell? The Bible describes hell as a place to imprison the wicked so they cannot harm God's people. So ito po pala ang purpose. Bakit nilikha ang impyerno? Para hindi po makapanakit yung mga taong masasama. Gaya nito, sa kulungan, di ba? Dito sa atin, sa Pilipinas, ano po ba ang pinakamalaking kulungan? Brother Erda, anong pinakamalaking kulungan dito sa Pilipinas? Di ba dyan sa may, sa may halang? Muntinlupa. Kapatid. Bakit po kinukulong sila? Yung mga mamamatay tao, nagda-drugs, nanggagahasa, bakit? Kasi hinihiwalay sila. Kasi pagka hinayaan silang makatakas o makawala, gagawa ulit yan ng masama. So ganun din mga kapatid, kaya nilikha ang impyerno para ihiwalay ang mga masasama at wag na silang makapanakit o makapaminsala sa mga anak ng Diyos. Sumunod po mga kapatid, the Bible describes hell as a place to pay the punishment for sin. Tatandaan niyo po, lahat po ng ating pinaggagawang kasalanan, yung sin na yan o yung kasalanan, pagbabayaran po natin lahat yan. Amen. Ang saya-saya mo ngayon, nagiinom ka. Ang saya-saya mo ngayon, nagsusugal ka. Tatandaan niyo po mga kapatid, lahat ng kasiyahan mo ngayon sa lupa, nagsasabong ka, etc. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Amen. Parurusahan ka ng Diyos. Nakuha natin? Sumunod po mga kapatid, ang tao ay nais makapasok sa langit, ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi umaayon sa pamantayan ng Diyos. Lahat po ba gusto pumasok sa langit? Amen. Lahat po tayo. Pero ano po dapat natin gawin? Kailangan po natin magbago. Tigilan na natin ang lahat ng bagay na ito, ang lahat po ng kasamaan. Huwag na po tayo mabuhay sa kasamaan mga kapatid. At bago tayo magtapos, ito po ang good news. Pag hininto po natin ang kasalanan, hindi porket hininto natin ang lahat ng kasalanan, makakapasok na po tayo sa langit. Okay?
Okay? Lalo na sa ating mga bisita. Hindi porket tuminto ka na sa pagsusugal, pagbibisyo, pambababae, no? Hindi porket hininto mo yan, ay maliligtas ka na. Kasi sabi mo, pupunta pala daw sa impyerno pati pangkukulam eh. Tinapon ko na nga yung aking mga maling-manika eh. Tinigil ko na. Hindi po yun nagtatapos doon. Amen. May atraso tayo sa Diyos. Tayo po ay makasalanan. Ano po ang dapat natin gawin? Dapat po tayong magsisi. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Sige, pakibasa po. Ang sabi sa Biblia, sa 1 John chapter 1 verse 9, sige po. Ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, Tapat. tunay at tapat na tayo, patatawarin ng Diyos at nilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat ang Diyos po ay matuwid. So, hindi lang ikaw hihinto sa kasalanan, sabi ipahayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan. Kaya wag po kayong maniniwala, tutukto kayo. Sino yan? Magkukumpisal po sana ako sa aking mga kasalanan. Sabi nga nung dati kong pastor, mga kapatid eh, nung nandudun daw siya, nagkukumpisal daw siya, yung pinakatago-tago ng kasalanan, hindi niya masabi. Amen. Halimbawa, ang kasalanan mo, masyadong marahas, nang rape ka ng kalabaw. Sasabihin mo ba yan, mga kapatid doon? Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, ipahayag natin sa Diyos, kasi pag sa Diyos natin pinahayag, mga kapatid, lahat masasabi mo eh. Hindi ka mahihiya sa Panginoon, kasi ang Diyos po ay Espiritu. Nakuha natin, masasabi natin, kung nang-rape ka, hayop talaga, pwede mo sabihin, hindi ka mahihiya. Di ba? Ikaw ay gumagawa ka ng masama, nang bababae ka, nang lalaki ka, o kung ano man ang iyong ginagawa, masasabi mo lahat. Ngayon po, huminto ka na sa kasalanan, pinahayag mo na ang iyong kasalanan sa Panginoon. Tatandaan niyo po wag na wag po kayong magkukumpisal sa tao dahil wala po kayong atraso sa tao. Amen. Sa Diyos tayo lahat may atraso. Amen. So kailangan, mga kapatid, luluhod ka sa isang sitwasyon o sa isang lugar kung saan ka. Diba? Gusto mo na talagang tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay. Hanap ka ng lugar. Diba? Sa kwarto mo. No? Sara mo yung pintuan. Basta kung saan yung pribadong lugar, kung saan gusto mong sabihin ang lahat ng katraso mo sa Panginoon. Tawagin mo ang Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po ko. Narinig ko ang aral na ito na ang impyerno pala hindi biro. Gusto ko pong magbago, ihinto ang aking kasalanan. Gusto ko pong pagsisihan, nagsisisi po ako sa aking kasalanan. So ngayon, may dalawa na tayo, pakinggan niyo po. Hininto mo na. Pangalawa, nagsisi ka. Doon po ba natatapos? Hindi pa po. May isang bagay pa ang dapat mong gawin. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, ang sabi ng Biblia, sumagot si Pedro. Ang sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang ipinangakong Espiritu Santo. Amen. May ipinangako po. So ibig sabihin, mga kapatid, makakabalik lang tayo sa Diyos. Magkakaroon lang po ng salitang tunay na pagbabalik loob kapag huminto ka na sa kasalanan mo, nagsisi ka sa kasalanan mo, at ikaw po ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Malinaw po ang talata ng Biblia, bautismo sa pangalan ni Jesus. Bakit sa pangalan ni Jesus, mga kapatid? Dahil si Jesus ang dahilan kung bakit po tayo natubos sa kasalanan. Amen. Si Kristo po ang naging hain, mga kapatid. Siya po ang tumubos, siya po ang namatay para sa kasalanan mo. Sa Kanya tayo may atraso, mga kapatid. Kaya nga dapat tayo ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ngayon po, sa ating mga bisita at sa mga minamahal nating mga kapatiran na nagpapatuloy pa rin, mga kapatid, hanggang ngayon sa paglilingkod sa Diyos, panghawakan niyo po, mga kapatid, nakapagsisi na kayo, hindi po ba? Nabautismuhan na kayo sa pangalan ni Jesus. Huwag niyo pong sayangin ang kaligtasan kasi kahit ikaw po ay mabautismuhan, kapag bumalik ka sa iyong kasalanan, mawawala po ang kaligtasan. Para lang yung 10 taong kang nasa kulungan, pinalaya ka, malakas ang kapit mo, pinalaya ka. Pag nakalaya ka pa, hindi ka na ba makukulong ulit? Makukulong ka pa rin pag gumawa ka ng krimen. Ganon din, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Pag ikaw po ay nagsisi na, tuminto sa kasalanan, nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesus,
hindi po nagtatapos doon. Kailangan po natin maglingkod sa Panginoon hanggang katapusan. Dalawa lang po yan. Mamamatay ka ng naglilingkod sa Diyos o aabutan natin ang pagdating ni Kristo. Amen. Sapagkat may pangako po si Kristo, siya po ay babalik sa oras po na hindi po natin inaasahan. Kaya bago tayo magtapos, ang bautismo sa pangalan ni Jesus o yung salitang bautismo, wala po yan bayad. Hindi po kayo magbabayad dyan. At ang pagpapabautismo ay hindi po yan sinyalis ng pagpalit ng reliyon. Dahil kung sa pangalan lang ng reliyon, mga kapatid, hindi po tayo maliligtas doon. Ang makakapagligtas po sa atin ay ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa oras na ito sa ating mga bisita, magsabi lang po kayo sa mga nag-invite po sa inyo. Kung kayo po ay curious, ano po ba ang bautismo at gusto nyo magpabautismo mga kapatid, ay babautismuhan po namin kayo mga kapatid. Kung kayo po ay magdesisyon ngayon na gusto nyo ibigay ang buhay nyo kay Kristo, ngayon din mismo, babautismuhan ko kayo mga kapatid pagkatapos ng service na ito. Ngunit kung gusto nyo pang malaman kung ano po yung kapag kinapapalooban ng bautismo, maaari naman yon. Kayo po ay turuan hanggang sa ma-develop yung isip ninyo, talaga pong bisito na kayo, kayo po ay aming babautismuhan. Okay? So sa oras na ito mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon, ating pinipinot sa ating tagapanginoon.